afternoon to all of you. Welcome sa atong afternoon service. Nagpadayon na atong people in the New Testament, ika-116 sa atong pagtuki-tuki sa mga katauhan sa New Testament. And now we are going to talk about John the Baptist, part number 1. Si John the Baptist. Kibaw na taani, kinsa ni siya, pero ato lang yung hisgutan mga igsoon para ma-refresh na. Ug unsay ma-learn nato ang mga principles na atong ika-apply sa atong pagka-servant sa Ginoo mga igsoon, ato maning panahon karon na agyud tay ma-learn ani. So ato ning itugyan sa Ginoo. Let's all stand, magampo ta. Our gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for this afternoon. Thank you for giving us strength. And thank you, Lord, for allowing us to be here in your church. And thank you, Lord God, for making us part of your body. And I pray, dear God, that as we worship you tonight, this afternoon, may you please give us wisdom. Allow us, oh God, to hear and understand your message so that we could apply it in our lives, Lord, as we serve you. And please use me, oh God, empower me as I preach your word, oh Lord, na ang imong yung kabubuton mo ay mawali karon, imong pulong. And I pray that you will allow us, oh God, to worship you in spirit and in truth. In Jesus' name we pray. Amen. You may take your seat, please. John the Baptist. Now, sa tanan nga mga denomination, ang Baptist ray walay founder. Kung imong i-research ba, ang Baptist ra nga walay ingon nga kinsay founder sa Baptist. So kung pangitaan yun natog founder, diin man nagsugod, diin man na-introduce ang Baptist. O diaray. Naa kang John. The authority was given to John. Muna gitawag siya the Baptist kay siya mo'y nagbaptize. Dito nagsugod ang baptism. Unya si John the Baptist maogi nagbaptize ni Christ. Maniya to maapil ni sa atong istorya karon. So ang pagka-baptist mga igsoon, ang atong kanang origin, kung atong yung pangitaon, diya sa Bible. Muna ako, nalipay ko, nga na ako sa Baptist, na himugso. No, we preach what the Bible says. Walay gipuno, walay gikuha. Now, John the Baptist was born to Zechariah and Elizabeth, who were advanced in age, tiguwang na. And his birth was marked by divine intervention and angelic proclamation. Kaya naa ang angel maogi nag-deliver sa message. Mga igsoon, ngadto kang Zechariah o kang Elizabeth nga makaanak sila. Nga panahon na sa katiguwangon. Kay baren man ni si Elizabeth. John's role was to prepare the way of Jesus Christ, fulfilling the prophecy of Isaiah chapter 40 verse number 3, as the voice crying in the wilderness. He baptized repentant followers in the Jordan River, including Jesus, marking the start of Jesus' public ministry. So si Christ is the example, giunsa niya pagsugod ang iyang ministry. Siya na ang Dios ha, anak sa Dios, na the only begotten Son of God, Dios mismo. Ang pagsud sa ministry ni agi gyud baptism. Ni agi gyud og baptism. Jesus Christ doesn't need salvation, which is the very requirement. The only requirement for baptism is being saved. Kinahanglan luwas ka. Pero si Christ wa man ang ginahanglag kaluwasan kay siya man ang manluluwas. Alright? So dili sad pwede bautismuhan ang dili luwas gyud. Kinahanglan luwas gyud. No, sa dihang naluwas na ka, then you are qualified to be baptized para mahimo kang part sa ministry. So kung wala ka na baptized, naluwas ra ka, you have no part in the ministry. Di magka-part sa body. O ang gitagaan sa mando, mga kaigsunan, is the body of Christ, referring to the church.
Mao na gimanduan. So, diri nagsugod ang pagbautismo, si Christ gibautismohan og ang mga followers ni John nga wala pa nangaluwas ba? Kay ang trabaho ni John is to prepare people for the Savior. So John was imprisoned and executed by Herod Antipas for condemning Herod's immoral actions. So nakainomdom mo nga ang anak mga kaigsuonan, si Salome, maog yun ni request. Kay kinsay nagsugo? Mama na sad. No, ang asawa na sad. No? Kanang ikay hangyo nga ang imong ihangyo ang ulo ni John. Tuod man natuman gyud ang ilang tinguha mga igsoon. The meaning of his name is grace of God. Nindot kayo meaning ang ngalan ni John the Baptist. So mo nay hamubo nga kanang istorya kabahin kang John the Baptist. And atong tukion og una mga igsoon, the mission of John. Part number 1. The mission of John. Letter A, as foretold by the angel of God. Duha man ni ang account diri. So unahon nato ning angel, ang ikaduha ni ang Holy Spirit. So ang angel atong unahon, giunsa man paggamit sa Ginoo ang angel to communicate ni Zechariah aning panahona. So number 1, the declaration. Gideclare si angel in Luke chapter 1 verses 5 to 17. Luke chapter 1 5 to 17. The Bible says, there was in the days of Herod the king of Judea a certain priest named Zacharias of the course of Abiah, and his wife was of the daughters of Aaron, and her name was Elizabeth. And they were both righteous before God, walking in all the commandments and ordinances of the Lord, blameless. Pagkaninduta ani nga mga klase nga mga tao, mga igsoon. Ang ila rin yung gibuhat is according to what the Bible says. Mauni mga Baptist. Mga kita nagdagitaan ng mga Baptist, nagdagitaan ng what the Bible says. Muna, daghan na magklase-klase mga Baptist, pero ayaw yung kalimti, kita ang mga what the Bible says. Alright? So kita ang nituman, nisunod, o ato rag yung iwali, according to what the Bible says. Wala tay laing itudlo, wala tay laing gibarugan, wala tay laing gituhuan, kundili ang what the Bible says ragyod. Okay? So dapat, nindot kaayo, kung mahimo ni nato, walking in all the commandments and ordinances of the Lord, blameless. Pagkanindot. Kung dili lang yun nato i-allow ang flesh to interfere, posible mag yun eh. Pero kung i-allow nato ang flesh to interfere sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo, mistiso yun ang atong pagpangalagad. Dili siya matulid yun nga according to what the Bible says. Alright? Kaya kung interfere na ang flesh na may but, yes, na ay what the Bible says, but awa na, dili na siya blameless. Kaya naa na may apan. No? Unsay pasabot na ng apan. Dili na siya kuan gyud kanang nindot, kana na may apan. No? So in verse number 7, use Bible, and they had no child because that Elizabeth was barren. And they both were now well stricken in years. What na gyud, idaran na gyud in town. And it came to pass that while he executed the priest office before God in the order of his course, according to the custom of the priest office, his lot was to burn incense when he went into the temple of the Lord. So, schedule man siya, na timingan nga siya mo iya ng schedule para mag-burn og incense dito sa altar. So,
maoning higayuna nga gimit siya sa angel. In verse number 10, and the whole multitude of the people were praying without the time of incense. And there appeared unto him an angel of the Lord, standing on the right side of the altar of incense. And when Zacharias saw him, he was troubled, and fear fell upon him. So pagkakita niya sa angel, mga kaigsunan, unom ka prophecy ang gihatag ni angel, no, ang gihatag sa angel ni Zacharias kabahin sa iyang mahimo unyang anak. Laliman ka, tiguwang na sila, unya gitaga giingnan siya, manganak mo, unya pagkahuman mauni ang mahitabo sa imong anak. O, nanay prophecy, mga igsoon, nanay prophecy. So in verse number 13, but the angel said unto him, fear not, Zacharias, for thy prayer is heard. So muna'y una nga kanang prophecy sa angel, na dungog inyong pagampo. Unsa ilang pagampo? Nangayo silag anak. Nadungog inyong pagampo, and thy wife Elizabeth shall bear thee a son. And the next prophecy, ang pangalan, mga igsoon, and thou shalt call his name John. Naanay nga andaan. Unya kani nga ngalan, mga igsoon, dili ni siya common sa ilang panahon. Kay wa gyud ni napilii. No, wala napilii. So si Zacharias ra gyud mo'y nagdaladala ani nga ngalan. Wala ni niya napasa ngadto kang Elizabeth. Wala niya napasa sa ilang mga kaubanan dito. Iya ra gyud nang gikip sa iyang kasing-kasing. Naay reason nga no. In verse number 14, and thou shalt have joy and gladness, and many shall rejoice at his birth. Verse 15, for he shall be great in the sight of the Lord, and shall drink neither wine nor strong drink, and he shall be filled with the Holy Ghost, even from his mother's womb. Pagkaninduta sa prophecy. Full of the Holy Ghost. Sultihan tamo mga kaigsunan, magsugod yun na sa ginikanan. How can John be full of the Holy Ghost kung si Elizabeth backslider? Kung si Zachariah backslider? Well, in the first place, dili gid sila mapilian sa Ginoo nga maoy palutsan kang John the Baptist. Kay importante kayo ang role ni John the Baptist, mga igsoon, sa ministry sa atong Ginoong Hesukristo, sa mission niya. Importante kaayo ang iyahang role, kay iyang giandam ang dalan sa atong Ginoong Hesukristo, mga igsoon. So in verse number 16, ingon sa Bible, and many of the children of Israel shall turn to the Lord their God. What a prophecy. No, daghan ang mga tao nga mabalik ngadto sa Ginoo. Verse 17, and he shall go before him in the spirit and power of Elias, to turn the hearts of the fathers to the children, and the disobedient to the wisdom of the just, to make ready a people prepared for the Lord. So, part of the prophecy, niingon ng angel nga si kanang John the Baptist nga mahimo nimong anak, siya mo'y present. Morabag, presensya ni Elias o Elijah. Pagkaninduta. Ha? Nindot kaayo mga igsoon. Wow! Unya, according diri ha, iyang i-prepare ang dalan sa atong Ginoong Hesukristo. Mauni ang declaration sa angel. Diin siya gimit sa Holy of Holiest. Tuan dito samtang nagkuan siya, nag-perform siya sa pag-burn og incense dito sa altar, mga igsoon, dito ni appear ang angel. So, meaning to say, wala magyulay mga tao makasudiha kay ang mga high priest naman. So, it was the time of Zacharias nga maoy mag-burn sa incense. Siya ra usa dito. So, ang mga tao tuwa sa gawas, nagpaabot, dili pwede manod. Kay kumusod sila, patay.
No? Patay magani itong muduol ra ka sa hari, mga igsoon, sa panahon nilang Esther. Kana pang hari sa tanang hari, muduol, musuod ka, muduol ka sa iyahang presensya, nga wa ka gitawag. Patay, oy. Kana kung mga high priest, unya, dito sa sud, nakakommit siyag sin, patay siya. Kay way sala nga makapabilin diha sa presensya sa Dios. Patay ang high priest. Mao na silang higot, mga igsoon, kay inig mamatay na ang high priest, di na nila makuha. Birahon pisi. Kay wa na nagtingog ang bell. Butangan magbell ng ilahang sidsid. So, magtingog-tingog ang bell, buhi pa ang high priest. Buhi pa. Inig, na may nagtingog. Awa na, ilan na itong birahon. Kay namatay, nakakumit og sala dito sa sud. Mo ni ang ilahang ang pagsulti sa Bible blameless. Kay di ka pwede makasud sa Holy of Holiest kung dili ka blameless. Mga igsoon. Muna pasalamat na sa atong panahon. Ang Holy of Holiest nga gihimo sa Ginoo naa na sa atong kasing-kasing. Pero tanawag unsa ta kabaging, mga igsoon. Kita na ang gihimong temple sa Holy Spirit. But what kind of attitude ang atong gipakita? What kind of attitude? Giunsa na to pag kanang pakaulaw ang presensya sa balang espiritu sa atong kinabuhi. So sana kaleksyon, mga igsoon, nga atong hinumduman. Bulahan kay ta karon. No? Bulahan kay ta karon kay di na ta magsigpaabot. Laliman ka na magpaabot ka sa gawas unsa kahay mensahe ani ini gawas ni Zacarias. Karon we can communicate to the Lord anytime, anywhere. Unya, dili ta grateful ana. Dapat grateful ta ana, mga kaigsunan. Amen? So that was the declaration. Nindot kayo, unom ka prophecy, gihatag si angel, kabahin sa ilang mahimong anak. Pero di ay problema. Number 2, the doubt. The doubt. After the declaration, nindot kayo, answered prayer na good. Pero naay doubt sa kanindot ba? Mura bag, it's too good to be true. Mao ba? Pagkaninduta. So nagdugduwa-duwa siya. In verse number 18, ingon sa Bible, mga igsoon, and Zacharias said unto the angel, whereby shall I know this? For I am an old man, and my wife well stricken in years. Kuan kayo paminahon ba? Murag dili kayo sa ato pa ni, tiguwang na ko ni akong asawa, tiguwang na pod. Sakit kaya ng tiguwang, oy. Pero nindot kay paminahon ba kay well stricken in years. Kung ato ni Milisayon, gikulata nag-ayos katuigan. Kulatado na og maayos sa kalibutan. No? Sa mga katuigan nga nang labay. Pirti ng luyaha in taon nilang duha. So di naadiha iyang doubt. So meaning, murag gibutangan niyag limit ba? Ang Ginoo, kung unsay kaya sa Ginoo, according to the capacity of our body. Mga igsoon, kung mobilib tas Ginoo, ayaw busali ang power sa Ginoo according to your strength. Ayaw jud according to your capacity. No. Ang imuhang mosalig naman lang kas Ginoo, kalimti na imong kaugalingon. Bisag unsa ka pa, bisag unsa pa imuhang kinaagman, unsa imuhang kusog, unsa imuhang kaya ra sa kinabuhi. Once nga mo believe ka sa Ginoo, believe all the way. Unya huwata unsay lihok nga buhaton sa Ginoo sa imong kinabuhi. Diha man nasangit ang mga Christians. Kay mangandam man ta sa atong kaugalingong pagpangandam, unya i-present din nato atong kinabuhi sa Ginoo. Lord, pwede na ko nimo magamit kay PhD na ko. Mingon na Ginoo, dumo man ako nagikinanglan. Di ba? Kaya imo lang gikinanglan ang HS raman to guide you. Ug ang HS knows everything. The Holy Spirit knows everything.
Di ba? Unya, ang imo rin yung kinahanglan is to obey. Follow. And you need to obey. So mo na ay duda, nagkuan siya, nahadlok siya mga igsoon, nagduda siya sa gisulti sa angel kay tungod sa iyahang weakness. Kita atong idamay ang Ginoo sa unsay di nato kaya. Nakasabot mo? Mo nang dili ta kapadayon og pangalagad kay nisangit ta because we are watching our weaknesses. I cannot do it because ang imong gibutang diha, ang imong pagkulang, mga kakulangan sa imuhang kinabuhi. Nakalimot na ba nga ang Ginoo mulihok sa atong weakness? When we are weak, then we are strong. Why? Because of the strength of the Lord is made perfect in our weakness. Nindot kayo na, mga igsoon nga, di yun nato nakalimtan. Mo na kung ikaw na kay desire, mga lagad sa Ginoo, ayaw nagkuan nga, kanang dawaton magkakos Ginoo. No? Ang imo kasing-kasing, ihatag sa Ginoo, sa kinsa pa ka. Di ba? Pero kung naakay laing concern sa imong kinabuhi, mo na hindi ka gamiton sa Ginoo kay dili pa man wholehearted ang imong pag-surrender sa imong kinabuhi. So, kani, dirin dapita mga kaigsunan, ang ako rin yung nakalipayan ani, kaya wa siya namatay. Naagi plano ang Ginoo yun. Nag-doubt good siya, good nag-doubt, niya naa siya sa Holy of Holies, pero wa siya namatay. No, tingali, tungod ni Sky, ang angel mind mo naghimo og senaryo ba nga, mo ni, niya, wala naabot in town sa iyahang kuan. So, God has a plan. Nganong na-excuse siya ani mga igsoon? Na I doubt because of the declaration. Now, ang resulta sa iyang doubt, mga igsoon, wala siya patya. Pero na ay gi-adjust sa iyahang kinabuhi. Mura, gihapog patay ni. Number 3, the dumbness. The dumbness. In verse number 19 to 20, o sa gingon sa Bible, and the angel answering said unto him, I am Gabriel, that stand in the presence of God, and am sent to speak unto thee, and to shew thee these glad tidings. Gapaila-ila na lang yun ang angel yun. Ako si Gabriel, to ako nagbarog dito sa presensya sa Dios. O gibalitaan ka ani niya, magduda ka? Ha? John? May gani, wa siya patya ba? In verse number 20, and behold, thou shalt be dumb. Ito ara, ang gipatay, ang iya, ang iyang kanang capability to speak, and not able to speak until the day that these things shall be performed, because thou believest not thy words, which shall be fulfilled in their season. Pagkaluoya, kapoy na oy. Kanang naa kay nakita nga vision o niya ang mga tao nagpaabot dito unsa kay imong ibalita. And you cannot speak. Unsay reason nganong naamang siya? Wa ni believe. Wala ni believe. Ako ba mayon mga ni believe ako pastor. Pero nag-doubt lang ko. Ang iyang problema, nag-doubt siya pero ang gisulti sa angel, because wa ka ni believe, ako sa kay iamang. No? Iamang ta ka. So naay resulta sa duda. So mga kita nga mga Kristohanon, di pa man gyud nato kung pangitaan tag proof, sigurado jud ka nga malangit ang tawag mudawat ni Kristo. Na? Unsa may proof ato ihatag nila? No, kanang pangitaan kag ebidensya ba? Tagaig ebidensya. Kung tinuod ba na imong giingon, pangayuan kag proof. Bisigurado gyud nga malangit. Kung mamatay ta, nakadto na day ka. Ayay, murang murang makabuhin sa imong pagtuo ba? Tinuod sa ni siya, oy. Wa man sa ko kaadto. Unya, ikaw pod ang imong pagtuo dito ra sa nagsulwining nimo. Mao naman sa gunig giingon nako sir. Mao ni ang giingon sa kuha ba nga kung mudawat ta ni Kristo, maluwas ta.
Mo na magduda dayon ta mga igsoon sa kamatuoran. Na simple na kayo, barugi. That is what the Bible says. It is the promise of the living word. The Bible cannot lie. Nga kung mudawat ka, mo receive ka kang Christ, naa na kay power to become the sons of God. Kaklaro sa mga verses. Unya karon nasayod na ka nga ikaw naa kay eternal life. Unsa man ang Holy Spirit nga gihatag sa Ginoo, seal unto the day of redemption. Unya kay kung mahadlok ka mga igsoon, pangutan-on ka ana, mao na apil kang mag-doubt. Di ba? Unya sa dihang nag-doubt na ka, maamang na ka, di na ka Sige sir, thank you sir. O na, o ikaw ron o, kanang musulwinin ko di, na kay doubt. Di ka tabangan sa Ginoo. Unya ni promise gud siya, ayaw kabala ka. Ang imo ra gyud is courage. Courage to speak. Kinsay mo patingog nimo? The Holy Ghost. Promise na sa Ginoo nga ako mo'y mutingog, gamiton ako imong baba. Alright? Ang imo lang is to go. Obey. Go and share the word. Di mahitabo yun ha. Pero kay nag-doubt man ka, makaya ka na nako, dumb. Dumbness ang mahitabo. So mahitabo sa ninato mga igsoon. Mo na magbantay ta, never allow doubt to interfere sa imuhang pagpangalagad sa Ginoo. So when you listen to what the Bible says, ayaw jud siya dudahi gyud. Ayaw jud o bisag gamay lang. Bisag gamay lang mga igsoon. Kana bang lisura tuhuan ani? Unya kani kung ikaw mo'y naas kuan diha sitwasyon ni Zacarias, di labaw pa kang magduda. Di ba? Unya perti na katinuod gud. Nagkuan na gud, nagpaila na gud kinsa siya ang nagsulti. Nya magduda pa ka nga si Gabriel nako. Di ko taga diri, taga dito ko. To ako nagstay dito sa presensya sa Ginoo. Unya ako mo'y nagsulti nimo nga mao ni mahitabo. Magduda man siya. Amang sa kabi, amang sa ka. Di ba no? Ato sa ni kuan imo ha, i-mute. Gi-mute usa niya si Zacarias. So, ikaupat, tungod sa iyang na tungod sa nahitabo dito sa sud mga igsoon, na ay problema na hitabo, the delay. Nalangay ang iyang paggawas, nalangay mga igsoon ang mga tao sa gawas unsay nahitabo. Mao ni diri 21 and 22. Ingon sa Bible, and the people waited for Zacarias and marveled that he tarried so long in the temple. Nagdugay man Unya nagsipa magbagting pod ang kuan. Buhi pa man, iya kanon nagdugay man sa sud. Kay kung nagdugay na to, nya murag hilom-hilom ba ila nagibira? Wala man. Verse number 22. And when he came out at last, he could not speak unto them, and they perceived that he had seen a vision in the temple, for he beckoned unto them and remained speechless. Wala. Perting lisura anang sitwasyon na mga igsoon nga nindot kayo ang imong na-experience sa sud kay gimit kag angel og nag-istoryag answered prayer but I cannot share. Di ba lami kayo share ning answered prayer? Grabe mo post na ito sa atong timeline oy. Answered prayer. Lipay kay ta, malambit na ita sa atong mga close friends, malambit ta sa atong family. Amen. Ato na ipanulti nila na ako'y answered prayer. Amen. Praise the Lord. Unya si Zacarias, mga igsoon, di katingog. Di katingog. Talagsaon nga experience nga nagdalag answered prayer. Usa ka angel, special delivery ang message mga igsoon ngadto kang Zacarias, but he cannot share it even to his wife. Bugat na oy.
bugat nga gidaladala niya mga igsoon. So naapag yun nadamay nga mga tao. Kaya nagpaabot sila sa wala. Kaya naman ay reason nga nung magpaabot sila sa gawas. They want to know the message of God. They want to know the answer. No? The answer of their request. Ngadto sa high priest unya, dili ba na every Sunday may tabo. Talagsa na mahitabo mga igsoon nga naay muso dito sa Holy of Holiest. So talagsa na nga makahatag sila og mga pagampo unya way tubag. Nagunsa ka ni si Zacarias. So ilan na lang gikuha nakakita nig vision nganong di magyud siya motingog. So naay nadamay tungod sa iyang doubt. Kung wa pa to siya nag-doubt, dakog tendency mga kaigsunan, kung nibili pa to siya, nag-rejoice to siya, hallelujah, thank you kayo Lord, thank you sa imuhang answered prayer nga gihatag sa akong family. Salamat kayo, pasalamat siya kang Angel Gabriel. Di tingali siya dili siya maamang. Kay ang reason naman nga giamang siya, kay wa siya ni tuo. Wa siya kadawat sa gisulti ni Gabriel mga igsoon nga Tinoo, nag-doubt siya. Number 5. Nainindot nga part, the devotion. On 23 to 25, Ingos Bible mga kaigsonan, and it came to pass that as soon as the days of his ministration were accomplished, he departed to his own house. And after those days, his wife Elizabeth conceived and hid herself 5 months, saying, tanawag unsa iyahang gi-consider, mga consideration sa nitabo siyang kinabuhi. Thus hath the Lord dealt with me in the days wherein he looked on me to take away my reproach among men. Kay basta barin ka sa panahon, sa ilahang panahon mga igsoon, mura kag alaot kaayo. Luoy kaayo ka. Karon naghanamag mga reason nganong di ka anak ang usa ka tawo, pero I believe nagpabilin gihapon ni na reason, naagyo deeper reason mga igsoon sa spiritual side ngano nga naay mga interference sa mga kababayenan nganong di sila kaanak, pero naa na may lain nga kanang health issues. No, na may mga ingon ana, watak hibaw unsay mga reason. So, pero kani sa ilang panahon mao gini ilang consideration. No, mura ba gitunglo ba ang imong womb? So mura ka ang tan-aw sa mga tawo nimo nga dili ka kaanak, mura ka og kanang gisalikway sa Ginoo ba? Unya, kuan biya sila? They walk according to the commandments of the Lord. Unya, blameless pa jud. So ani panahon na, wa sila nanggawas, lipay kayo siya kay ang reason nga nung wala siya nagawas 5 months gyud mga igsoon, wa siya nigawas kay ingon siya diri, thus hath the Lord dealt with me in the days wherein he looked on me to take away my reproach among men. Lipay kayo siya nga wala na gyud, no? Wala na, dili na ko lahi na ilang pananaw nako. Pero aning panahon na mga igsoon, wala pa gihapon makasulti si Zacarias. Kaya nakasulti siya, naabli ang iyang baba, panahon naman sa paghatag sa ngalan. Devotion, importante kayo. No? Ang pagpasalamat sa Ginoo, kinahanglan naagyod nagikan sa imong kasing-kasing. And Elizabeth was so grateful to the Lord. Grateful kay siya. Nakigkuan siya, mura siya og nakig-close door sa Ginoo ba for 5 months. Wala siya gawas-gawas. Tuara siya nakighimamat sa Dios pangaigsoon sa iyahang balay, no? Sa iyahang lawak. Mo ni nakanindot. So, ang atong unsa may ma-learn na to ani? Aning panghitabo Unsay ma-learn na to? Ha? Unsa may pinaka core gyud sa nahitabo sa kanang pag-foretell sa angel ngadto ni Zacarias. No? Ang belief system. Never doubt yun. Never doubt. Kaya kung wala pa lang yun siya nag-doubt, smooth rin unta to ilang panagistorya.
Unya excited to siya na nabi dito sa gawas. No? Pero wala man gialaw sa Ginoo. So, it is a test of his faith. Test sa iyang faith, mga igsoon. Kung iya ba jud tumanon ang giingon nga mauni ngalan ha, John. O tuod man John gyud ang nahitabo. So sa ato karon, sa pagtuon nato sa pulong sa Ginoo, daghantag magian diri nga mga imposible, mga igsoon. Daghantag magian diri nga murag lisod ba, di nato kaya. Pero ayaw tan-awa imong capacity gyud. Never consider what you can and what you cannot. Always consider what God can. Ambot lang kung naabay masuwat nato what God cannot. Ano apod gyapon tay masuwat hinoon? God cannot lie. God cannot cast you away. No, cannot disown you. He cannot disown you. Pwede oy. No? Pero actually, wag gyud posible is Ginoo. Og wala gyud butang nga dili niya pwede mabuhat. Mao na nga ang atong pagsalig, ato na yung i-full swing, mga igsoon. Serve the Lord without any doubt. 100% imong faith, imong ginag i-check pirmi. So para ma-intact ang atong pagtuo, mga igsoon, always be in the source of your faith. Wa may laing source. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So I will urge you, read the Bible good. Read the Bible every day. When you are doubtful, read the Bible. When you feel afraid, read the Bible. When you are happy, read the Bible. When you are sad, read the Bible. Oh, pero tanawa ang mga Kristiyanon when they are angry. Where's the Bible? Isalibay man ang Bible hinoon. Di ba? Madada pa na when you are sad. Gool kay kurunda, basa kog Bible eh. Pero gisapot man. Naglagot man. Read the Bible gyapon. Di ba? Husband and wife, mag-away mo. Freeze at freeze. Magbasa tag Bible. Pagbasa dito, ay mo pagbasa together. Kay mangita mo yung mga bersikulo nga, bantay ka ha. Both of you, take care of your own self. No? Take care of yourself sa imong anger. No? Ipadil na nimo sa Ginoo, mga kaigsunan. Para dili dili makadaog ang yawa. Kay siya man agud magbutang og barriers ba. So mabutangan na kag barrier sa Ginoo, mao na mutungan na mga kaigsunan ang kaning doubt. Pag mutungan na ang doubt, useless na ka. Di na ka magamit sa buluhaton sa Ginoo. Na i-connect to nimo ang lesson kaganinang buntag, tangtangan ka. Tangtangan ka. So muna, liguno na to ni atong pagtuo sa Ginoo, mga igsoon, and the only way we can do that is to stick to His Word. Keep His Word. That is how to keep the faith. No? Learn and do. I-learn na nimo o niya buhaton nimo. So that is the first part of our lesson kabahin ni John the Baptist. Mao na sana mga igsoon. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, we are so grateful, Lord, for the life of John the Baptist. Salamat kaayo, Lord, na inindot kaayo nga experience si John the Baptist na wala dayon niya na pahibalo sa uban because naay nahitabo nga nagdoubt siya og kadali. Apan salamat kay Lord nga naa ang fulfillment sa imong kabubuton yun, Lord, mao gyud nahitabo. And help us, Lord God, to keep on believing even sa pinaka-imposible, Lord, nga maglisod na ang among utok o pagtuo sa imong pulong. Please help us to believe.
help us not to doubt you, O God, bisan gamay lang. So tabangi mi Lord nga ma-accomplish sa namo ang among mission nga imong tugya namo, Lord God, to bring fruit sa imong tiilan, and help us not to be afraid. Help us not to let our flesh take control sa among kinabuhi, Lord. But please allow us, O God, to rely on the guidance of the Holy Spirit within us, so that dili masipyat-sipyat ang among mga lakang sa among pagpangalagad nimo, Lord. Tabangi mi nga igabot sa panahon nga magkita na ta diha sa imong gingharian, dili mi maulawan, Lord, o makadawat mi og ganti sa among pagpangalagad nimo diri. Salamat kay Lord sa imong mga katawhan. Tuguti, Lord, nga muari sila sa altar aron sa pagkigisgot sa ilang mga nakatunan sa mensahe nga imong gihatag, Lord. And please allow them, O God, to ask you your help, that they should not doubt you. Help them, O God, to kneel down before you, asking your help to strengthen their faith, O Lord, by reading your words every day. And thank you so much, O God, for using me, for the boldness and the power that you allowed me to use this afternoon, Lord. And let this invitation give glory and honor to your name. In Jesus' name we pray.